naniniwala at natutuwa sa kanyang ginagawa. Mapadali pong storya, sabi niya, okay, pakita natin. At nag-imbita ko siya ng mga media. Tignan niyo to, nakakita ko doon sa isang lugar. At gusto kong pakita rin sa inyo. Mapadali pong storya, ito po nangyari. As the story goes, there was an American promoter who read about, ano po yan, sa storya tightrope walker na to, saying, tightrope, I don't believe you can do it, sabi ka but I'm willing to make you an offer, sabi niya rito, for a very substantial sum of money. Beside all your transportation fees, sabi niya rin, punta ka rito. I would like to challenge you to do your act over sa Niagara Falls po. Mapadali po story, tightrope, the tightrope walker, sinagot po siya at pumunta ron. Nagpunta po siya doon sa Canada, sa side ho ni Dayan. Amen? And come over to the American side. Sabi niya, from Canadian side, pupunta dito sa American side. Mapadali pong story, sabi dito, no? After the suspenseful drum roll, he came across blindfolded. The crowd went wild and he came to the promoter and says, well, Mr. Promoter, now do you believe I can do it? He said, well, of course, I do. I mean, I just saw you do it. Sabi ng tightrope walker, no, do you really believe I can do it? Sabi nung promoter, nag-chance sa kanya, well, of course, I do. You just did it. No, sabi niya, nung tightrope walker. Do you believe I can do it? Yes, said the Mr. Promoter. I believe you can do it. Good, said the tightrope walker. Then, you get that wheelbarrow. You see? You join me. Tatawid tayo. Sakay ka doon sa wheelbarrow. Tatawid tayo. Amen? Matagal ng istorya to. Hindi po sinasabi sa amin, Lord, nagtitiwala ka sa akin. Tatawid tayo, kaya natin. Meron pa rin story sa Biblia, di po ba? Pinauna niya na, sinare sa atin ni Kuya Ron. Pinauna niya na. Sige, una na kayo doon. Susunod ako. Anong ginawa ni Lord? Nakita doon sa tuktok, sabi doon sa storya na finish natin ni Kuya Ron, nakita niya yung mga disciples nagkakagulo na ron sa gitna ng river, ng Sea of Galilee. To make the long story short po, nakita niya, kailangan nito tulong ko. Titigil ko muna itong prayer ko, pinuntahan niya po. At siya po ay nagpunta ro, hindi po kumuha ng isang bangka. Siya po mismo yung lumakad sa tubig. Pagdating doon, sabi niya, huwag kayong matakot. Don't be afraid. Ano sumunod? Sabi niya, I will come into you. Meron po ibang story, si Peter naman. Sabi niya, Lord, pwede bang lumakad din ako? Aba, si Pedro yung nakalakad, iba pong istorya yon. Mapadali yung istorya, pag kailangan mo ng tulong, si Lord kahit nandun sa bundok, malayo, He'll make a way na makarating siya sa iyo. At sumakay sa bangka, si Lord nakasama. Amen. And they reach their destiny. Amen. Pagkasama mo si Lord, marireach mo yung destiny sa buhay mo. Amen? Amen. Pag sinabi naman ni Lord, maniwala ka sa akin, magtiwala ka, mangyayari mo yun. Amen? Kaya ngayon 2011, magtiwala tayo. Ano man yung sinasabi sa iyo ni Lord, gawin mo. May pinagagawa sa iyo si Lord, alam mo si Lord yun, gawin mo at sigurado ka na ito'y makakabigay ng luwalhati sa Kanya, pinagagawa sa iyo ni Lord, do it for Him. Amen? And continue to trust Him. Kung merong mga, nakita mo na mga dark clouds doon sa yung tinatahak na gustong paggawa sa iyo ni Lord o sa buhay mo, huwag kang matakot, magtiwala ka sa Kanya. Kasama mo siya palagi. Sabi niya, hindi kanya iiwanan o pababayaan man. That's why, trusting the Lord leads to victory. Amen? At ang sabi ng 1 John 5:4, every child of God, may mga child of God mo pa rito? Can defeat the world. Amen? You are the world heaviest champion of the world. Di po ba? Hindi lang 8. Ikaw yun, if you are a child of God. And our faith is what gives us, what? This? Victory. Our trust in Him. Ito po yung nagbibigay sa atin ng victory as you trust the finished work of Christ. As you trust what He did for you. Amen? As you trust Him, na yun ang binigay niyang position sa'yo, may faith ka sa Kanya. Ano man nangyayari sa paligid mo? Victorious ka. Amen? Ito po isang istorya sa 2 Chronicles 16:7. Ang sabi rito, at that time, Hanani the seer came to King Asa and told him, because you have put your trust in the king, malaki po ba yung king? O small letter yung K? Small. King of Aram instead of in the Lord. L-O-R-D, the name of God. Ano yan? Self-sufficient
existing God, you miss your chance to destroy the army of the king of Aram. Here is the story. Verse 1 to 6. In the 36th year of Asa's reign, King Baasha of Israel, he attacked Judah. Remember? Nahati po yung Israel between Judah and Israel, the north and the southern kingdom. The southern kingdom, ang namumuno po si Asa, at dun sa northern kingdom, si Baasha. To make the long story short, kinabahan po siya. Dahil po, napaligiran na yung buong Judah, buong Jerusalem. So ang ginawa po ni Asa took all the silver and the gold. Sa Bible nyo yan, open your Bible, 2 Chronicles 16, 1 to 6. Asa took all the silvers and the gold that was left in the treasures of the Lord's temple and of the royal palace and sent it to the king Ben-Hadad of Syria, ruler of Damascus. Along with this message, I want to make treaty with you like the one of our fathers made. See, I have sent you silver and gold. Break your treaty with King Baasha of Israel, so we will retreat from my land. Ben-Hadad accepted King Asa's offer and ordered his army commander to attack the cities of Israel. They conquered Ijon, Dan, Abel, Maim, and all the storage cities of Naphtali. When Baasha heard the news, he stopped fortifying Ramah and abandoned the project. Amen. King Asa ordered all the men of Judah to carry away the stones and wood that Baasha had used to build Ramah. He used their material to build up Geba and Misha. And ito po yung story. So, kakampi ho kasi nung hari ng Israel, yung hari ng Israel, ito pong si King Aram, King of Aram. Sabi niya kung naglagay yan sa'yo, ito ang mas malaki kong lagay. Para ikaw maging kakampi ko. Dahil sa istorya nito, iba pong inasahan ni King Asa. Ganun pangalan niya, Asa, no po? Asa ka. Amen? Iba ang inasahan ni King Asa. Yung king na tao lang. Ang sabi po ng Lord, sinong ginamit? Si Hanani, the prophet, or the seer, sabi niya rito, dapat natalo mo yung Israel na yan, yung gustong gumalaw sa'yo, at yung hari na inaasahan mo, makakonquer mo rin yan. Bakit mo nasabi yun? Kasi yung kakampi ng Israel itong si King of Aram Sabi niya, kung sa Diyos ka nagtiwala, tulad ng ginagawa mo sa mga nakaraan, na-conquer mo sana yung Israel, at yung bonus mo, yung King of Aram na kinatatakutan ninyo, kasama yan matatalo rin. Pero hindi po, nagtiwala siya sa kakayanan nitong taong ito. Hindi po sa Diyos. Maganda mong patotoo na, gusto maging victorious sa buhay, huwag kang tumingin sa tao. Tumingin ka sa Diyos. Ang victory nang gagaling sa Diyos, ginagamit lang yung tao. Yan taong yan, kung ginamit sa iyo ng 2010 yan, huwag kang umasa dyan. Kasi maaaring 2011, may gamitin si Lord na ibang tao o ibang pamamaraan. Kaya wag po tayong asa ng asa sa mga tumulong na sa atin ng dati. Mapoprostrate po tayo. Kasi po ayaw minsan ni Lord na yung tumulong sa iyo dati, tulungan ka uli noon kasi mapupunta rin yung pag-asa mo. Amen? Kaya nga po, magtiwala tayo sa Diyos. Yung trabaho mo, binigay sa iyo ni Lord yan, pero hindi ka lang dyan aasa lagi. Umasa ka sa Lord. Dahil yung trabaho niya pwedeng mawala. Pwedeng matapos yan. Alam po naman natin. Amen? Yun lang mo sabi nung nasabugan nga ako dun sa bus. Pakikita-kita ko lang sa kanya. Ang saya-saya namin. Yun lang pala sa panandal. Sandali lang po kahit saan. Ito po ang buhay. Pero kung maasa ka sa Panginoon, amen, at sa kanyang pag-asa mo, sumabog man yun, at andun ka, uwi ka sa Panginoon. May plano siya sa iyo. Nakakuha niyo po ako. Maganda po, sa Panginoon ka aasa, hindi sa paligid mo. At kung meron po mga ganun, pwede kang ingatan ng Panginoon. Palakpakan natin ng Lord. Kaya ito po ang sabi, nasusunod na verse natin. Sabi ni Micah 7:5-7, don't trust anyone. Take it from Micah. Amen? Don't trust anyone. Not your best friend. Or even Cora. Amen? Pangako sa akin ni Cora, ganito. Mag-fail po si Cora minsan sa akin. O ako man, ganun din sa kanya, vice versa. Sabi rito, ako man nagsabi, hindi ako awayin Sister Cora dito. Kasi Bible nagsabi dito, even your wife, for the son despises his father, the daughter despises her mother. The daughter-in-law defies her, wala ko dito. Mother-in-law, your enemies will be right in your own household. Sometimes, sabi nga dito,
As for me, sabi ni Micah, as for me, I look to the Lord for His help. Amen? I wait confidently for God to save me, and my God will certainly what? Hear me. Kaya nga, kanino daw tayo lalapit? Kay Lord. Amen? This truth leads us to another truth. It is not hard to trust the Lord. Ayan po yung picture ko ulit. It is not hard to trust the Lord. Psalm 28 verse 7, si King David po ang nagsasabi rito, the Lord is my strength. Kilala niyo po si King David, maraming problema pinagdaanan yan. My shield from every danger. Kilala ho natin si King David. Masasabi niya ho ba yan? Ang dami pong danger na pinagdaanan ni David. Warrior po siya. Lagi siya nasa bingit ng kamatayan. Marami pong gustong kumuha ng position niya. At marami po siya kaaway. At yung master na unang pinaglilingkuran niya, marami rin pong kaaway. Si Saul. Sabi niya, He's my strength, He's my shield from every danger. I trust Him with all my heart. Kaya po natin si David. Trust Him with all your heart. Huwag pong half-hearted. Gagawin kaya ni Lord, hindi. Tutok na ho natin, magkiwala tayo sa Kanya. The moment na ginawa mo yan, at nung ginawa ko rin po yan, nabawasan po yung pilekis sa noo ko. Ano kaya po? Mag-aaral na naman yung anak ko. Amen. Ano ba sabi sa akin nila? Nakatapos ng isang anak ko mag-aaral eh. Vision lang yan, hindi ko provide ni Lord. Anak ko yan. Minsan narinig ko, anak ko yan, di mo anak yan. Ikaw lang. Kanino magaling mga anak natin? Kay Lord. Sabi ng Biblia, kay Lord yun. Binigay niya sa iyo yun para alagaan, i-guide, turuan ng katotohanan, at si Lord ang magpo-provide lahat ng pangangailangan. Kung malakas kumain niya, si Lord ang bahala. Amen? He helps me and my heart is filled with joy. I burst out in songs of thanksgiving. Palakpakan natin, Lord. Sabi natin, praise be to the Lord. Amen. When you pray to God, you acknowledge your need for Him. And you say, Lord, I cannot live without You. I can't live. Can't live. No, I can't live without You. Kaya po yung prayer ay ginawa po. Inimbento po ni Lord yung prayer para sa iyo, para sabihin mo, kailangan kita, Panginoon. Ila ibig sabihin ng prayer. Amen? Hindi para magmalaki. Lord, ang galing-galing ko talaga. Hindi po ginawa ang prayer na gano'n. Prayer na ginawa para sabihin mong, Panginoon, ang galing-galing mo, kailangan ko ang tulong mo. Amen? Give us this day our daily bread. Hallelujah. Psalm 33 verse 4. We have a God who is worthy of our trust. For the word of the Lord holds true. Sabi po ng Psalm 33 verse 4. The word of the Lord, the Bible, na binabasa natin, na meron 3,000 more na promises sa iyo. Na hindi mo mauubos. Amazing scriptures na promises ni Lord. Na hindi kanya iwanan o pababayaan man. Maraming promises tungkol sa pagkatakot dahil matatakotin tayo. Sabi dito, for the word of the Lord holds true. Totoo ito. And everything He does is worthy of our trust. So it's not hard to trust your Lord. Tingnan na natin yung patuloy ng verse 6 to 11 ng Psalm 33. Tingnan mo natin. Ito ang sabi. The Lord merely spoke. Sinabi lang ni Lord. Amen? And the heavens were created. Kaya pag may problema, kaya tingnan niyo po yung langit. Ginawa po niya sa langit na yan, hindi po nadumihan ang kamay ni Lord. Sinabi niya, let there be heavens. Let there be stars. And you name them one by one, sabi ng Bible. Pinangalanan pa ho. Let there be, let there be. Genesis, hindi po nadumihan ang kuko ng Panginoon. Sinabi niya lang, nadumihan lang siya sa atin. Amen, dahil special tayo sa Kanya. He breathed the word, and all the stars were born. Amen. Stars were born. He gave the sea its boundaries, and locked the oceans in vast reservoirs. Let everyone in the world fear the Lord, and let everyone stand in awe of Him. Ano sabi dun kaya sabi niya sa verse 4, may reason po ba siya? Sabi sa verse 4, verse 9 muna, tuloy na natin bakit tayo sa verse 4. For when He spoke the word, the world began. It appears at His what? Command. The Lord shatters the plan of the nation and thwarts all their schemes. But the Lord's plan stand firm forever. His intentions can never be what? Shaken. He has planned for you. Jeremiah 29:11, not to harm you, but to prosper you. Sabi niya sa kabataan, 9:11 lang. 29:11. Amen? Tingnan mo natin. Psalm 34 verse 10. Isa pa ho.
Next psalm. Even strong young lions sometimes go hungry. Bakit kaya nasabi to ni David? Bakit kaya? Pati nakapokus siya sa leon, sabi niya, yung mga leon